What's up mga kaalyansa, may bago akong sisimulan na recap, nasa 200 chapters na ito. Alam kong napanood na ito ng iba sa inyo sa ibang channel, pero magbabaka sakali akong magustuhan ninyo ang paraan ko ng pag-recap nito. Simulan ang kwento. Nagsisimula ang kwento sa isang pamilya ng espada na naghahari sa kalahati ng mundo ng mga tao. Ito ay ang angkan ng Ron Crandall, isang kilalang pamilya ng espada na ang mga miyembro ay ipinanganak na may malakas na pangangatawan at pambihirang talento na namuno sa mundo ng may matinding lakas, kaya tinuturing na mga halimaw ang bawat miyembro nito. Kilala sila sa husay pagdating sa labanan. Hindi lamang iyon, dahil kilabot rin ang mga ito pagdating sa pananakop ng mga teritoryo o bansa. Dahil sa taglay nilang lakas, kilala rin ang kanilang angkan pagdating sa husay ng mga ito na magkontrol sa mga tao. Itong tatlong katangian ng bawat miyembro ng angkan ng Ron Crandall na nanatili sa kanila hanggang sa ngayon. Sa pamilyang ito, ipinanganak ang ating bida, siya si Jean Ron Crandall, ang bunsong anak ng pamilyang Ron Crandall. Sa seremonya ng pagpili kung saan tinitignan ang kinabukasan ng bawat batang Ron Crandall, pinili ng ating bida ang espada ng patriarka, siya ang batang nakatakdang maging susunod na pinuno ng angkan. Lumapit ang ama nito at nagkomento sa kanyang pagpili sa espada Boris Seda at nakita niya itong kawili-wili, dahil hindi normal ang ginawa ng batang Jean. Akala rin ng ating bida na ang kinabukasan niya ay puno ng tagumpay at kasikatan. Iyon ay dahil nga sa pagpili nito ng espada ng pinuno. Kaya lang hindi ganun ang nangyari, kabaliktaran sa kanyang buhay. Isa pa, wala siyang talento sa pag-espada, tinawag si Jean na kahihiyan sa kanilang pamilya, sikat sila sa paggamit ng espada pero wala mahina siyang gumamit nito. Hindi sapat sa pamantayan ng kanyang pamilya, siya ay itinuring na pinakamahina sa lahat ng mandirigma sa kasaysayan ng kanilang pamilya, kahihiyan, at kasuklam-suklam, kaya madalas mag-isa si Jean. Habang mag-isang nagsasanay si Jean, dito ay tinawag ito ng kanyang kapatid. Ano ba naman iyan, espadang kahoy na naman ang gamit-gamit mo, sabi ng lalaking puti ang buhok. Nagsalita ang kakambal nito na itim ang buhok. Hayaan mo na siya, mukhang ayaw talaga niyang gamitin ang special sword niya, pangbubuli ng mga ito. Nagsalita pa ang angas na ito, asa na ba ang special sword mo ha? Tanong nito, tumawa pa ang kakambal nito na itim ang buhok, ayun nga, nasan na kaya ang Boris Seda? Bakit kahoy ang gamit mo? Pangungot siya ng mga ito. Dito ay natahimik lang ang ating bida, malungkot, nahihiya dahil sa mga pangbubuli sa kanya ng kanyang mga kapatid. Hindi pa nakapagtimpi ang isang ito, lumapit pa talaga siya, hoy sumagot ka, kinakausap ka namin, sabi nito. Hindi pa nakontento ang isang ito. Talagang balak nitong saktan si Jean. Sumagot ka, tinatanong ka ng mga malalakas mong kapatid, sabi nito, sabay sipa ng malakas sa sikmuran ni Jean, na talagang nasaktan ito. Bagsak ang ating bida, napahawak ito sa kanyang sikmura na napakasakit ngayon, at tinawag siya ng kanyang mga kapatid na basura. Agad na hinanap ni Jean ang kanyang espadang kahoy ngayon, at balak niya itong kunin. Kaya dali-dali niya itong iniaabot para makuha ang kanyang espadang kahoy. Kaya lang naabutan na naman siya ng kanyang bully na kapatid, bakit mo ba gustong gamitin yan, sabay tapak nito sa kamay ni Jean. Dito ay talagang kitang-kita ang sakit at pait na nararamdaman ng ating bida sa ginagawa sa kanya ng kanyang mga kapatid. Hindi lamang iyon, may nakita pa ang mga ito na isang aklat na gamit-gamit ni Jean, at nagtaka sila bakit may basic swordsmanship book rito. Lumapit pa ang isang ito, at nagsabi na kahit anong basa raw ni Jean ng aklat hindi raw mawawala ang pagiging basura nito sa pamilya. Kinuha nito ang espadang kahoy ng ating bida, at nagsabi na ang mga basurang tulad ni Jean ay hindi na dapat pang binibigyan ng pagkakataon, sabay bali nito sa espadang kahoy ni Jean, na nagmamakaawa si Jean na tigilan na siya ng mga ito. Dito ay unti-unti nang nawawasak ang espadang kahoy na gamit-gamit ng ating bida. Hindi lamang iyon, dahil pati ang aklat na ito na laman ng pagsisikap ni Jean ay talagang pinunit rin.
Tuluyan nang nasira ang mga natitirang pag-asa ng ating bida kung bakit siya nabubuhay ngayon, katwiran ng kanyang mga kapatid, na ang mga basura raw na tulad ni Jin ay dapat hindi binibigyan ng pag-asa, dahil aasa raw na may pag-asa pa sila gayong wala na. Wasak ang espadang kahoy, wasak rin ang aklat na pinag-aaralan ng ating bida, kaya wasak na rin ang buhay nito ngayon. Hindi pa kontento ang mga buwisit na kapatid nito, hinawakan sa buhok ang ating bida, at sabay hatik ng mga ito ng malakas. Sabi ng lalaking may hawak sa buhok ni Jin, ginagawa namin ito para sa iyo, bakit ba sagot ka ng sagot, yan ba ang turo sa iyo ng iyong katulong sabi ng mga ito. Na nagmamakaawa si Jin na wala rin daw kinalaman ang katulong niya, at dahil nga sumasagot pa rin ang ating bida, tuturuan raw siya ng leksyon ng kanyang mga kapatid na kambal. Masalimuot ang sinapit ng ating bida sa pamilyang ito, lagi siyang pinahihirapan ng kanyang mga kapatid. Ang kanyang buhay ay parang walang bilang sa mundong ito lalo sa kanyang pamilya. Kaya lang kahit na ganun, wala siyang pakialam sa mga nangyayaring ito sa kanya, malinaw sa kanya na kailangan lang niya na magsumikap hanggang sa lumakas. Dahil para sa kanya, pag nagsumikap siya, tiyak na makakatanggap rin siya ng pagkilala sa kanyang pamilya, at tatanggapin rin siya bilang isang Ron Candle. Kaya lang dahil nga sa basura ang turing kay Jin, at walang silbi sa pamilya, dumating ang oras na talagang tiniwalag na siya ng kanyang pamilya, at pinalayas sa kanilang angkan. Heto ang naging kwento ng masalimuot na buhay ni Jin sa sarili niyang pamilya. Nakatingala ito sa simbolo ng kanyang pamilya, walang salitang lumabas sa kanyang bibig, talagang mabigat lang ang kanyang puso ngayon. Galit ito, masama ang kanyang loob, pero wala siyang magawa, dahil hindi sapat ang sikap lang sa pamilyang tinitingala ng lahat. Kitang-kita ang lungkot sa mukha ni Jin ngayon, dahil tanda nito ang sinabi ng kanyang pamilya, tanggap raw nila ang effort ni Jin, kaya hindi nila papatayin ito, palalayasin lang at ituturing na hindi miyembro ng pamilya. Ito ang nangyari kung paano tinakwil ng angka ng Ron Candle si Jin sa edad na 25 years old, at nagpag-alagala na lang ito. Iyon rin ang panahon kung saan nakilala ni Jin ang kanyang master na isang salamangkero. Dahil sa babaeng ito ay nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ni Jin, pag-asa para magpatuloy sa buhay kahit tiniwalag ito ng kanyang pamilya. Ang kanyang master ang tumulong sa kanya na malaman na may talento naman talaga siya, hindi nga lang tulad sa kanyang pamilya. Iyon ay dahil ang talento na matagal nang ipinagbabawal sa kanilang angkan, abilidad na hindi na ginagawa ng angkan ng Ron Candle ay nagagawa ni Jin. Iyon ay dahil hindi basta swordsman si Jin, kundi isa itong magician, isang salamangkero na may kakayanang gumamit ng mahika, at nagtataglay ng mana. 3 taon matapos ang mga panahong iyon, ay nagsimulang pag-aralan ni Jin ang paggamit ng mahika, dito ay inaaral niya ang patungkol sa mana. Balak niya ngayon ay konekta ang mana sa kalikasan papunta sa kanyang mana, para mapalakas ito, lahat ay ginagawa niya para mas lumakas pa. Kaya lang habang ginagawa ito ni Jin may kung anong itim na elemento ang kumikilos ngayon papunta sa kanya. Dito ay naramdaman ng ating bida ang kakaibang kapangyarihan na nasa paligid niya na nakakatakot. Ayun na nga, ang itim na aura ay parang nilalamong ngayon si Jin, hindi niya ito moari, hindi niya ito maunawaan kung anong nangyayari sa kanya. Napuno ngayon ng kadiliman ang paligid, wala siyang makita, napakadilim, animoy nalipat siya sa kakaibang dimensyon. May nararamdaman ang ating bida na may ibang nilalang sa paligid nito, hindi nga lang niya ito makita at makilala kung sino. Nilingan niya kung saan niya nararamdaman ang nasabing aura, at nagtanong kung sino ang nasa paligid niya. Dito ay sumagot ang nasabing nilalang, ako ay si Solderet, ako ang G-Master ng lahat ng Shadow, pakilala nito, na isang napakalakas na nilalang ngayon ang kumakausap sa ating bida. Dito ay nakatuntong ang ating bida sa kamay ni Solderet, tinatawag ang kanyang pangalan ng kakaibang nilalang na ito na Master ng mga Shadow. Sabi ni Solderet, bilang God of Shadows, o Diyos ng mga anino, nais kong makipagkontrata sa iyo, na ang ating bida ay gulat na gulat ngayon at hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Sabi pa ng isang ito, sa oras na makipagkontrata ka sa akin, hindi mo lang magagawang magamit ang shadow energy, kundi hindi ka rin tatablan ng mga sumpa. Dito ay talagang nanlaki ng husto ang mga mata ng ating bida, kitang-kita rin na may sumpa ngayon sa kanyang katawan kung bakit ito hindi nakakagamit ng espada. Nakita ni Solderet kung anong problema sa katawan ni Jin, sabi nito,
Contractor, mukhang may nagtatanim ng galit sa iyo mula pa sa pagkabata mo, sambit nito. Sabi pa ni Solveig, hindi mo magawang magamit ang buong abilidad mo dahil sa sumpang inilagay sa katawan mo, na nagtaka naman ng husto si Jean kung anong sumpa ang sinasabi ng Diyos ng mga shadow na nasa harapan niya. Oo, ang sumpang nasa katawan mo ay kilala sa tawag na Bladed Illusion. Gamit ang sumpa na ito, pinipigilan itong gumamit ang talento ng isang tao pagdating sa paggamit ng espada. Ito ang sumpang napakalala para sa isang Ron Candle na gumagamit ng espada. Dito ay inaalis na ni Solveig ang sumpang ito ni Jean, nasabi rin niya na posibleng ito raw ang dahilan rin kung bakit siya nahuhumaling kay Jean. At tuluyan nang nasira ang sumpa sa katawan ni Jean, sabi ni Solveig, mula ngayon, wala nang sumpa ang pwedeng magpahamak sa iyo, at ang nag-aantay raw ngayon sa ating bida ay ang isang lakas na magpapabago sa lahat, at yayanig sa angkan ng Ron Candle, dahil magiging magic swordsman na si Jean. Dito ay titig na titig si Solveig kay Jean, dahil talagang natutuwa siya at gusto niya ang ating bida, lalo na sa tindi ng pagsusumikap nito na lampasan ang lahat ng balakid at hadlang sa kanya. Jean Ron Candle, susubaybayan ko ang magiging takbo ng buhay mo, sabi ni Solveig, na unti-unti na ngayong naglalaho. Ayun na nga, bumalik na sa normal ang lugar na ito. Ang kapangyarihan ng anino ay naglaho na rin, pero iba na ngayon ang takbo ng katawan ng ating bida. Dahil sa pangyayaring iyon, iba na sa isipan ni Jean, nagbago na rin ang mga plano nitong gawin. Kaya agad niyang kinuha ang kanyang espada, dali-dali ito, na para bang susugod o mananakop na ito ngayon sa bagang lakas na taglay niya. Nang makuha ang espada, agad na itong naglakad palabas ng silid na kinaroroonan niya ngayon. Iyon ay para subukan kung ano nang ang bago sa kanyang katawan ngayon. Nang makalabas ito, agad niyang tinanggal ang takip ng kanyang espada, unang pagkakataon na gagamit ito ng tunay na espada. Agad niya itong winasiwas, napakabilis, napakagaan sa pakiramdam, ibang-iba noong siya ay gumagamit pa lang ng kahoy. Matapos noon, ay itinaas niya ito, at itinutok sa buwan, at nasabi na toto nga ang sinabi ni Solveig sa kanya, wala na ang sumpa, at hindi na siya ngayon hirap humawak o gumamit ng espada. At nagpatuloy magsanay si Jean, patuloy niyang ginagamit ang espada. Tuwang-tuwa siya, dahil sa tuwing kinukuha o ginagamit niya ang espada, ay nakakakamit ito ng panibagong lakas, at napakagaan raw sa pakiramdam nito. Hindi na nahihirapan si Jean na gumamit ng espada, parang wala raw bigat ito sa kanya, napakagaan, kaya napakadali lang niyang iwas-iwas ang espadang bakal. Ang dating basura ng pamilya ng Ron Candle, ang bata na hindi makagamit ng espada, ngayon ay parang braso na niya ang kanyang mismong espada sa dali nitong iwas-iwas ito. Hindi lamang iyon, talagang talentado itong si Jean, nang maalis na sa kanya ang sumpa, wala nang makakapigil sa talento na mayroon siya, kaya balak niya ngayong lagyan ng mahika ang paggamit niya ng espada, lalo pat isa siyang magic swordsman. Dito nga ay dahan daw ang pinadadaloy ni Jean ang kanyang mana sa espadang ito. Gamit ang pamamaraang ito, mas lalong lalakas ang espada, at ang teknik na pwede niyang magamit. Heto na nga, ang ating bida na basura sa mata ng kanyang pamilya noon, ngayon ay nagtataglay na ng nakakatakot na lakas. Kaya abot langit ngayon ang ngiti ni Jean, dahil sa wakas ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga ng lahat, dito lahat umipekto ang lahat ng kanyang pagsasanay, gumana ito lahat nang mawala na ang kanyang sumpa. Nagpatuloy sa pagsasanay ang ating bida sa liblib na lugar na ito ng tahimik at nag-iisa lang. Kaya lang ang hindi niya alam ay may nakakakita sa kanya, may nakapansin sa kanyang ginagawa, lalo na sa paggamit nito ng mahika gayong isa siyang Ron Candle. Kaya lang nang nagpapahinga na si Jean, nagising na lang ito ng malubha na ang kanyang tama, duguan siya, puno ng pinsala sa katawan nang hindi niya maintindihan ang mga nangyari. Pilit na gumagapang si Jean, may narinig raw siyang sigaw. Ano raw iyon, hirap siyang gumalaw ngayon ay hindi makaalis sa kinaroroonan niya. Kaya naman pala ang bigat ng katawan ng ating bida, nabagsakan ng mga bato ang katawan nito, kaya puno ng dugo ang katawan ni Jean. Sa dami ng dugong nawala kay Jean, unti-unti na itong nawawala ng malay ngayon, ang pagsisimula sana ng pagbabago ng kanyang buhay, ay unti-unti na namang nawawala na. Dito ay tinatawag ni Jean si Solveig, at may mga mandirigma ang nagtatakbuhan sa paligid, na nilalampasan lamang ang ating bida. Humihingi ito ng tulong ngayon, kaya lang wala nang tinig ang lumalabas sa kanyang bibig, ubos na rin ang lakas nito sa dami ng dugo na nawala sa kanya.
Hindi matanggap ni Jean na mamamatay siya habang natutulog lang, nakatingin siya sa aklat na ito, at nasabi na talagang basura siya at walang kwenta. Wala ba raw siyang pagkakataon na magamit man lang sa laban ang kanyang natutunan, ang kapangyarihan ni Solderit, ang pagiging magic swordsman niya. Dahan-dahan na ngayong pumipikit ang ating bida, kasabay noon daladala niya ang lungkot ng kawalan ng pag-asa sa sitwasyong ito. Naliligo sa sariling dugo si Jean Roncandle, bakit pa raw siya binigyan ng bagong pag-asa kung mamamatay rin naman pala siya ng ganito? Matapos ng eksenang iyon, dumilat ang mata ng ating bida, hindi siya patay, buhay na buhay, kaya lang nagtataka ito ngayon sa kanyang nakita, bakit maliit ang kanyang kamay. Lumingon pa ito sa paligid, nagulat siya sa kanyang nakita, dahil naririto ang miyembro ng kanilang pamilya. At nang makita pa niya ang paligid, napakaraming espada ang naririto ngayon, bakit raw ganito? Ang alam raw niya ay patay na siya. Dito ay lumapit ang binibining ito, at nagsabi, kaya po ninyo yan yang Master Jean, sabi nito nang nakangiti. Na nagulat si Jean, dahil kilala niya ito, siya si Gilly ang katulong ng ating bida. At sa harapan ay kitang-kita ng ating bida ang pamilyar na espada, pamilyar na pangyayari. Ang espadang ito ay ang Bariseda, ang espada ng patriarka, ang makapangyarihang espada. Ayun na nga, ang ating bida na si Jean ay nakabalik sa nakaraan, sa panahon na isa pa itong batang gumagapang. Naririto ngayon si Jean, sa selection ceremony, sa panahon kung saan pipili ng espada ang mga batang Roncandle. Dito ay naintindihan na ng ating bida ang nangyari, alam niya na nakabalik siya sa nakaraan nito, kaya dali-dali itong gumagapang ngayon. Nagmamadali, iyon ay para piliin ang espada na ipaparamdam niya sa lahat kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Pilit iniaabot ni 1-year-old na baby na si Jean ang espadang napili nito. At ayun na nga, ang espadang pinili nito ay ang espada ng patriarka, ang Bariseda, ito pa rin ang pinili ng ating bida sa panahong ito. Dahil sa pangyayaring ito, ang mga elder ng Roncandle ay naging halo-halo ang kanilang reaksyon, may natuwa, may nag-alala, at nainis, iyon ay dahil ang bunso sa pamilya ay nagsasabi na siya ang susunod na pinuno ng angkan. Napakataas ng espadang ito para sa batang si Jean, kitang-kita niya ang katanyagan at bigat na dala-dala ng espadang ito. Kahit 1 taong gulang pa lamang ito ngayon, ang mga mata ng ating bida ay pangmatanda na. Malinaw ang takbo nito. Sa kanyang naunang buhay, aksident lang niyang napili ito, pero ngayon, sadya na niyang pinipili ang Bariseda. Anong pagbabago kaya ang magaganap sa takbo ng ating bida sa ikalawa niyang buhay? Abangan! At dito na nagtatapos ang ating recap. Salamat sa panunood mga kaibigan, sa susunod uli.